Unang bahagi ng sermon ay Kastila, ang iba pa ay Tagalog. Ang kabuuan ng sermon ni Padre Damaso ay pagpupuri sa mga banal na santo ng simbahan, ang mga dapat tularan, tungkol sa kaluluwa, impyerno, mga ayaw magkumpisal at kasamaan. At tinapos niya ang introduction sa pamamagitan ng mga pangungusap na pinagbuhusan niya ng pagod. Ngunit sa katotohanan ay ginaya lamang niya sa sinulat ng dakilang author na si Sinibaldo Dimas. Ang mga hindi nakapag-aral na katutubo na ayon sa reporter ay walang naintindihan sa naturang talata kundi ang mga salitang Guardia Civil, Bandido, San Diego at San Francisco. Ang lahat ng nakikinig, pati si Kapitan Tiago, ay nagsimulang maghikap. Hindi na nakikinig si Maria Clara sa sermon. Balisa na si Ibarra. Naghanap siya ng ibang kubling lugar ngunit puno ang simbahan. Nalito ang nagdidikta. Hindi niya nasundan ang sermon dahil sa mga pagbabagong pinasok ni Padre Damaso. Dahil dito ay nakalaktaw siya ng 3 mahahabang talata bago niya nadiktahan uli si Padre Damaso. Nagalit si Padre Damaso nung malaman niya ang ginawa ng tagapagdikta. Kumain siya ng 2 merengue at uminom ng 1 basong alak sapagkat alam niyang doon siya higit na makakakuha ng inspirasyon kaysa sa Espiritu Santo. Hindi naman natuwa si Padre Salvi sa naganap kung kaya't pinatunog niya ang kampanilya ng 2 beses upang maging senyales kay Padre Damaso, pero lalo na nitong hinabaan ang sermon. Natapusin na nito ang kanyang sermon. Nananatiling bingi ang mayabang na pari at nagpatuloy pa ng kalahating oras na walang kwentang sermon at pag-alipusta kay Ibarra. Tanging si Padre Martin lamang ang parang nasiyahan sa pakikinig sapagkat may ngiti sa kanyang labi. Samantala, palihim naman nakalapit si Elias kay Ibarra habang tuloy ang misa. Binalaan ni Elias si Ibarra na mag-ingat at huwag lalapit sa bato na ibabaon sa hukay dahil maaari niyang itong ikamatay. Wala namang nakapansin sa pagdating at pag-alis ni Elias. Tumupad sa kanyang salita ang lalaking may maputlang mukha. Lumikha siya ng isang parang makina, isang kahanga-hangang makina. Sa pamamagitan ng makinang ito, ang lakas ng isang tao ay nagagawang katumbas ng lakas ng 100 tao. Bago simulan ang pagpapalitada, nagtalampati muna sa wikang Kastila ang alkalde. Pagdakay isa-isa nang bumaba ang kura, mga praile, mga kawani, ilang mayayamang bisita at Kapitan Tiago. Nilapitan ng notaryo si Maria Clara at inalok ang pampalitada, ngunit nakangiting tumanggi ang dalaga. Ang mga pari, empleyado at mga komandante ay nagsipaglagay rin ng palitada. Si Ibarra lamang ang hindi lumahok sa seremonyang iyon. Dahil sa biro ni Kapitan Tiago at amuki ng alkalde, napilitan ding bumaba si Ibarra. Gustong nasa baba ito nang bigla na lamang humalagpos ang lubid sa kalong. Nag-iba ang buong balagkas. Nang mapawi ang usok, si Ibarra ay nakitang nakatayo sa pagitan ng bumagsak na kalong at buhay pa. Ang lalaking may maputlang mukha ay tinanghal na isang bangkay. Sa ulo na bagsakan ang lalaki at may dugong lumalabas sa kanyang bibig, ilong at tenga. May mga mahiwagang mga marka sa kanyang leeg
4 na malalalim na sugat sa isang panig at isa sa kabila. Gusto ng gobernador na ipahuli ang nangasiwa sa pagpapagawa, pero nakiusap si Ibarra na siya na ang bahala sa lahat. Nagmamadaling umuwi si Ibarra para magpalit ng kasuotan. Masamang simula, bulong ni Tandang Tasyo habang lumalakad na palayo.